Hello po mga kapatid. Muli, isang pinagpalang umaga po sa inyong lahat. Muli ako mag-share sa inyo ng salita ng ating Diyos. Pero syempre, kagaya ng ginagawa natin, tayo po ay mananalangin muna at samahan niyo po ako. Magsiyo po tayo. Father God in heaven, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming Diyos na mapagpala, muli nagpapasalamat kami sa pagkakataong ibinigay mo na naman sa amin ngayong umaga ang makapakinig, mag-aral at makapagbasa ng iyong mga salita o Diyos. Lord, muli mo kami samahan, muli mo kami turuan, muli mo kami gabayan para lahat ng aming madidinig, maiintindihan po namin ito. At hindi lang maintindihan, Lord, I pray na ito'y magkaroon ng impact sa aming mga buhay, mag-manifest ito sa aming mga buhay, magamit namin everyday at ma-share din namin sa aming mga mahal sa buhay at ibang tao. Samahan mo rin po ako, Lord, turuan, gabayan mo rin po ako para lahat po ng aking sasabihin ay galing lamang sa iyong salita at lahat ng aking isi-share at pagpapaliwanag ay tama at totoo sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Muli maraming salamat, Lord, dahil kiniklaim na naman namin na tagumpay itong aming gawain dahil narito ka, kasama ka namin, O God. In Jesus' name, marami pong ulit salamat, Lord. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba ka namin. Sa iyo lamang ang pinakamataas na papuri at pagsamba. Sa tanging pangalan na aming Panginoong Hesus, lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen. At ito po ang aking channel. Hello po ulit mga kapatid, isang pinagpalang umaga pong muli sa inyo at sa ating lahat. Bago po ako mag-start ng aking sharing ngayong umagang ito, invite ko lang po yung mga bago po dyan sa aking channel. Huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe, paki-like and share niyo po ang aking mga videos at paki-click po ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago at iba ko pang i-upload. Salamat mga kapatid, salamat po. Mga kapatid, ngayon ang aking i-share ay dito sa libro ni Ruth o The Book of Ruth, mga kapatid. Napakaganda nito. Mag-focus po tayo at makinig tayong mabuti. Dito po sa chapter 1 na aking i-share sa inyo at magpo-focus po ako dito sa 16, 17. 16 and 17 ng chapter 1. Ito po ay may pamagat na nagpunta ang pamilya ni Elimelech sa Moab. Sila po ay taga-Juda. Sila Elimelech, ang asawa niya ay si Naomi. At ang kanilang anak ay si Mahlon at si Shilon, mga kapatid. At nagpunta sila ng Moab nang magkaroon ng taggutom sa Juda. At doon na rin nakapag-asawa yung kanyang dalawang anak na si Mahlon nga po at saka si Chilon. Nagkaanak ito ng pangalan ay Oprah at ang isa ay si Ruth, ang kanilang napangasawa. At dumating ang time namatay ang asawa ni Naomi na si Elimelech at dumating din yung time na namatay din ang dalawa nilang anak na si Mahlon at si Chilon. At natira nga itong si Naomi, si Orpa at si Ruth. At nabalitaan nila ni Naomi na binibless na ng Diyos ang Juda. So naisipan nila na bumalik. Naisipan ni Naomi na bumalik sa kanyang bayan. At dito nagpapaalam na si Naomi sa dalawa na wag nang sumama
bumalik na kayo, sabing ganyan, at mag-asawa na kayo. Sabi niya, hindi na ako magkakaanak, sabi ni Naomi, hindi ko na kayo mabibigyan ng mapapangasawa nyo. Dumito na kayo, maghanap kayo ng mapapangasawa nyo, ganyan. Sabi ni Naomi, matanda na ako, babalik na ako sa aking bayan. At sumusunod pa rin ang dalawa, si Orpa at saka si Ruth. Pero sinabi niya, wag na kayong sumunod sa akin, wag na kayong sumama. Matanda na ako, inulit niya, hindi na ako magkakaanak, sabi niya. Maghanap na lang kayo dyan, sabi niya gano'n. Tapos umalis nga, no? Pero nagyakapan muna, nagiyakan. At umalis itong si Orpa. At natira itong si Ruth, mga kapatid. At sabi nga dito sa verse 16 hanggang 17, ito ang sinabi ni Ruth. Dito tayo magpo-focus. Sabi niya, pero yun nga pinapaalis, no? Bumalik ka na sa bayan mo, sabi ni Naomi kay Ruth. Ito ang sagot ni Ruth. Pero sumagot si Ruth, wag mo na pong ipagpilitan na iwanan kita. Hayaan mo na po akong sumama saan ka man pumunta. Doon din ako pupunta. Saan ka man tumira, doon din ako titira. Ang bayan mo ay magiging bayan ko rin. At ang Diyos mo ay magiging Diyos ko rin. At 17, saan ka man mamatay, doon din ako mamamatay. Saan ka man po ilibing, doon din ako ililibing. Parusahan sana ako ni Lord ng matindi kung iiwan kita. Kamatayan lang ang makakapaghiwalay sa ating dalawa. Salamat sa salita ng ating Diyos. No? Ganyan si Ruth. Ayaw niyang iwanan talaga ang kanyang biyenan. No? Matindi na sinabi niya. No? Huwag mo nang pagpilitan na iwanan kita. Hayaan mo na akong sumama sa iyo. Saan ka man pupunta, doon din ako pupunta. Saan ka man titira, doon din ako titira. Ang bayan mo ay magiging bayan ko rin. Sabi pa niya, ang Diyos mo ay magiging Diyos ko rin. Saan ka man mamatay, doon din ako mamamatay. Saan ka man po ilibing, doon din ako ililibing. At sabi pa niya, parusahan sana ako ni Lord ng matindi kung iiwan kita. Kamatayan lang ang makakapagpahiwalay sa ating dalawa. Ganun niya kamahal itong si Naomi, yung kanyang biyenan, no, itong biyenan ni Ruth. Sasama talaga siya saan man ito pumunta. At napakaganda ng sinabi niya, ang Diyos mo ang magiging Diyos ko. Kasi sila ay Moab, no? Meron sila talagang Diyos-Diyosan. Pero sinabi ni Ruth na magiging Diyos niya ang Diyos ni Naomi, ang Diyos ng Israel, ang Diyos nating lahat. Yan ang magiging Diyos niya. Kaya walang nagawa, no, nang makita to ni Naomi na hindi niya to talagang desidido itong si Ruth na sumama sa kanya. At hindi na siya tumutol, hinayaan niya na itong sumama sa kanya. At pagdating nga nila doon sa lugar na kanilang itong bayan ni Naomi, ay nakita siya ng mga tao doon. Si Naomi ba talaga yan? Sabi niya, huwag niyo na akong tawaging Naomi, Mara na lang. Kasi sabi niya, nang umalis ako dito sa Juda, marami siyang dala, mga kapatid. Siyempre, unang-una na, may dala sila, sigurado silang pera, kayamanan, mga kagamitan, at kasama niya yung kanyang asawa at 2 anak. Pero nang bumalik siya, ay wala na siyang dala, wala na siyang kayamanan. Sabi pa nga niya dito, walang-wala na siya. Ang kasama na lang niya si Ruth. Kahit nga wala na ang kanyang 2 anak at wala na yung kanyang asawa, wala na din siya. Sabi niya, walang-wala na ako. Kaya wag niyo na akong tawagin na Naomi, kundi Mara. Ang ibig kasi ng Mara ay bitter, no? Kasi sabi niya rito ay pinapait ng Diyos ang kanyang buhay, kanyang kalalagayan. Sabi dito, pinahirapan siya ng Diyos. Kaya bumalik na siya. Ang focus dito, talagang yung napakabuti ng kanyang biyenan kay Naomi,
Kaya siguro ganun na lang din ang pagmamahal ni Ruth sa kanyang biyenan, na talagang hindi niya iniwan, sinamahan niya at sumama nga siya sa bayan ni Naomi, mga kapatid. Dito pinakikita yung faithfulness ni Naomi sa kanyang biyenan. Sabi pa niya, di ba, na magiging Diyos ko yung Diyos mo. Kumbaga, sasambahin ko rin yung Diyos mo. Paglilingkuran ko rin yung Diyos mo. Kung ano yung gagawin mo, gagawin ko rin. Sabi niya, ganun niya kamahal itong si Naomi. Tayo ba, ganun ba tayo magmahal? Ganun ba tayo ka-faithful? Una, sa ating Diyos at sa ating mga mahal sa buhay. Talaga bang magsasama kayo sa hirap at ginhawa ng inyong mga mahal sa buhay? Talaga bang ang Diyos ay paglilingkuran nyo, paglilingkuran natin ng maayos, tama at tapat? Maging puso natin ang kagaya ng puso ni Ruth, na hindi mag-iiwanan kahit anong mangyari sa ating pamilya, diba? Magtutulungan, magkaibigan, o kahit hindi natin kakilala, tutulong tayo, mamahalin natin, dahil yun naman ang inuutos ng Diyos sa atin, ang magmahalan, magpatawad, magpakumbaba, magtulungan. Yan po ang tinuturo sa atin ng Diyos na dapat nating gawin at dapat natin itong sundin. Makakaya natin yan, mga kapatid, sa tulong siyempre ng ating Diyos. Dahil pag sinunod natin yung kanyang mga sinasabi, inuutos at pinagagawa sa atin, siyempre hindi niya tayo pababayaan. Hindi maaaring inuutusan niya tayo, pinagagawa niya ito sa atin, tapos pababayaan niya tayo. Imposible. Kaya pag umuo tayo, ginawa natin yung gusto ng Diyos, hindi niya tayo pababayaan, tutulungan niya tayo, sasamahan niya tayo, at pagtatagumpayin niya tayo. Magtiwala lang tayo sa ating Diyos. Buong puso't kaluluwa, buong pagkatao, magtiwala tayo sa Diyos, dahil walang imposible sa Diyos. Kaya niyang gawin lahat. Kaya niyang ibigay ang lahat ng ating pangangailangan. Kasi mapagmahal ang Diyos. Mapagpatawad ang ating Diyos. Ganyan ang ating Diyos na nasa langit, na naghihintay sa atin, na lagi tayong manalangin, lumapit, humingi, at magpasalamat sa Kanya. Yan ang puso ng ating Diyos sa mga tao, sa lahat ng tao, lalo-lalo na sa mga taong nagtitiwala sa Kanya, sumasampalataya, umiibig sa Kanya, sumusunod sa Kanya, sa mga taong magbabalik loob sa Kanya ng buong puso't kaluluwa. Tatanggapin niya to, at sigurado ko, yayakapin niya ang mga taong magbabalik loob sa Kanya. Mapagmahal ang ating Diyos, mga kapatid. Yan ang tinuturo niya sa atin ngayon. Walang iwanan. Walang iwanan. Huwag na natin talikuran ng Diyos. Huwag na tayong lumihis ng landas. Straight lang. Patungo sa tinuturong daanan ng ating Diyos. Dahil ang Diyos, ang ating tagapagligtas, tagabigay ng lahat. Dahil sa ating Panginoong Hesus, napatawad tayo sa ating mga kasalanan. Winasak niya yung mga sumpa, yung mga sakit at karamdaman, dahil yan sa kanilang pagmamahal sa ating lahat. At yan po ang aking sharing ngayong umagang ito, na talagang napakaganda, mga kapatid, na tinuturo sa atin ng Diyos. Yung magmahalan, magpatawad, magpakumbaba, at maging matulungin tayo. Ulitin ko lang, yan ang inuutos ng Diyos sa ating lahat. So mga kapatid, salamat sa ating Diyos sa Kanyang salita na ating nadinig ngayong umagang ito, at I pray, mga kapatid, bubusan natin itong naintindihan, at maisabuhay natin ito, at maishare natin ito sa ibang tao. Salamat sa ating Diyos at salamat sa inyo, mga kapatid. At muli tayong mananalangin. Magpapasalamat sa itinuro ng ating Diyos ngayong umagang ito. Let us pray.
Yes, Lord, Father God in heaven, muli ka namin pinupuri, pinasasalamatan, sinasamba ka namin sa iyong kabutihan, pagmamahal sa aming lahat, sa pagpapatawad mo sa aming mga kasalanan, Lord. Maraming salamat po. Salamat po, Lord. Dahil lagi kang nandyan para kami gabayan, proteksyonan, ingatan, samahan, at pagtagumpayin. Lagi mo kaming inaantay, Lord, na lumapit sa iyo, humingi ng tawad, humingi ng lahat ng kahit anong kailangan namin. Sa iyo lamang namin yan matatanggap po, Diyos, dahil ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat sa katagumpayan ng aming gawain ito. Salamat po dahil muli mo kaming sinamahan. Salamat, Lord, ginabayan mo kami at tinuruan. Maraming salamat po. Salamat po sa lahat for all the blessings, guidance, and protection po sa amin lahat. Sa amin. Salamat po sa iyong kabutihan at pagmamahal sa amin lahat. Salamat po. Muli ka namin pinupuri, pinasasalamatan, sinasamba ka namin. Sa iyo lamang ang pinakamataas na papuri at pagsamba. Sa tanging pangalan na aming Panginoong Hesus, na aming tagapagligtas, lahat tayo ay magsabi ng Amen, Amen, and Amen po. Amen. Salamat sa inyo mga kapatid. Salamat sa ating Diyos dahil I believe na dinig niya ang inyong panalangin. Nadinig niya ang ating panalangin. God bless po sa inyo lahat at God bless po sa ating lahat.